Di ba? So, tulungan natin ang ating bayang Pilipinas. Nakakalungkot din. Ay, hindi man na. Okay. Si Dina Gosser, yan ang agenda ni Lisa Araneta Suko. Tama ka naman yan. Yan ang agenda ni Lisa kasi galing ako dyan. Kaya ako umiwalay sa Marcos kasi nga yung mga pangarap at napag-usapan namin before the election maganda. Pero after the election, puro pagnanakaw inatupag nila. Ganun ang nangyari sa ating bansa. Kaya ako nawala ng gana. Okay, patuloy tayo. Kahapon, matindi ang pan namin. Matindi talagang ang aming kalungkutan dahil hindi nagkakaintindihan ang mga leader. Kaya sabi ko nga lang, bayan natin ang depensa natin. Kung hindi din tao. Mga kababayan, medyo naistorbo lang tayo kasi mayroong nagtatawag sa akin. Tuloy lang tayo, mga kababayan. So, kahapon talaga dismayado. Instead na kung sumipot lang yung mga senador, maganda sana ang kapupuntahan natin. Pero tayo mismo ay hindi nagkakasundo. Dahil, ewan ko, napasukan na rin yata ang kwan. Napasukan na rin ang grupo namin ng BB Marcos dahil dyan sa malita-malita. Yun yung nakakatakot sa atin. Sabi ni Single Ma'am, thank you sir for supporting the Marines yesterday. Thank you for this sacrifice. Salamat naman at talagang susuporta natin. Pinapalakas natin yung Marines kasi sila na lang yung ating buhay na testigo para sa ating bayang Pilipinas. So, mga kababayan, tignan mo si Senador Jingo Estrada, nanindigan siya. Dahil alam niya na yung Quran na ninakaw niya, and that is part of politics, na ginamit niya rin sa tao. So, nanindigan siya. Yun yung may bayag. Kayong mga walang bayag, mga inayupak kayo. Ha? Senador Villanueva, Cheese Escudero, gago ka, idol pa naman kita. Dito mo ngayon makikita ang pure politician and a pure Filipino. Pag sinabi pure politician, mga sinungaling yan, magnanakaw. Yan ang sinasabing pure politician. Ang definition ko ng pure politician is a corrupt and sinungaling. Yan yung definition ko doon sa pure corrupt. Yung pure Filipino, anumang hamon sa buhay niya ay Pilipino pa rin ang uunahin niya, hindi ang sarili. So, ganun tayo mga kaibigan. Sana umaasa tayo sa ating bayang Pilipinas. Nalulungkot tayo. Ang Senado ang inaasahan na lang natin to be may hope pa tayo dahil nandyan yung Senado na magiging equalizer sa mga mandurugas na politician, sa mandurugas na administrasyon. May equalizer pa tayo. Ngayon wala na. Bye-bye Philippines. Ibenta na tayo lahat. Sabi ni Bergie Laberto, the devil's
Minion R and Cayetano Black. Okay Cayetano Black Devils Okay lang. Dahil kayo ang Devils Hindi nyo ba alam na inubos ang kaban ng bayan natin? So, ano ang inaasa natin sa ating bansa ngayon, mga kababayan? Magbigay nga kayo, sabi ni Maidong, the motherland is injured, official. Put business interest first. Sabi ni Maidan, yung ating bansang Pilipinas, injured na. Wala nang tayong magagawa. Pero may magagawa pa tayo during election. Ang problema sa election, ang problema naman ang COMELEC. So wala talaga tayong matakbuhan. The court, mahirap na rin. Pag ang kalaban mo ay government, wala rin tayong pag-asa. Hindi iiral, hindi iiral ang batas pag ang kaaway natin ang ating kalaban. Sabi ni Single Mom, there is no more fool. The country is about pagnanakaw. Sabi ni Single Mom. Josephine, Joseph, with DDS there is no common sense anymore. Alam nyo mga kaibigan, talking of DDS, hindi ko maintindihan ang DDS Ano ba ibig sabihin ng DDS? Duterte diehard supporter, ganun ba yon? Yung Duterte diehard supporter. Yung bang maging diehard supporter ka ay oras o araw lang? Hindi yan nakukuha sa araw lang at saka oras. Taon yan bago ka maging diehard. Kung bang lumalabang ka sa corruption, DDS ka, mga ungas kayo. I never been a DDS. Pwede pa ako matawag na loyalist Marcos because since 1970s, Marcos loyalist ako. Kaya pwede matawag na loyalist ako. But masabi mong DDS, paano ako naging DDS? Diehard supporter. 2020, binangga ko ang administrasyong Duterte. In regards to corruption ng pandemic. Tapos sasabihin nyo sa akin, DDS, ungas kayo. Wala kasi kayong, ito yung nasasabi ko sa mga kasama kong loyalist Marcos. Ito yung masasabi ko sa Marcos loyalist na kasama ko. Wala lang kayo may isagot, babanad kayo ng DDS. Ganun ang scapegoat ng mga adik, ng mga magnanakaw. DDS. Tapos tatawagin yung pang dinilis. Wala lang kasi kayong magandang naratibo, kaya lang, ayan ang naisasagot nyo. Kayong mga magnanakaw, adik pa. Adiktos, magnanakaw. Sa lahat ng mga Marcos loyalist, nandiyan na lahat ang mga walang yang tao. Doon sa sumusuporta na bulag. Kayo ang pinakawalang yang tao. Bakit? Hindi nyo man nakikita ang nakawan? Sasabihin nyo, evidence na naman. Andyan ang evidence, andyan yung buhay na mga testigo. Ayaw nilang imbestigan, ayaw nilang ipatuloy. Bakit? Ayaw nga nila masistensya ng kanilang kasamaan Gago pala kayo mga kapwa ko loyalist Marcos. I never been a DDS. Hindi yan makukuha sa oras at araw lang. Taon ang dapat masabi dyan. Tulad ng Marcos loyalist. I started 1970s. I'm a Marcos loyalist. Humiwalay lang ako 2023, last quarter. Dahil alam ko, wala na pupuntahan na magandang Pilipinas because our leaders is addict and weak leader. At magnanakaw pa, inubos ang kaban ng bayan. Biro mo lahat ng ayos ng gobyerno, pero tatanggalan ng mga pondo PhilHealth, ang DPWS, lahat na.
Ganun ba ang matinong administration? Ha? Lahat ginawa nilang tanga ang mga Pilipino. Bakit? Ginawan talang ang Pilipino. Dahil nung nandun sa Liwasang Bonifacio ako, sinabi ko na ang Marcos dapat matanggal na kasi walang ginawa. Sumagot yung isang mahirap. Hindi, ayaw namin matanggal si Marcos. Bakit naman nyo ayaw nyo? Di ba gusto nyo bang ninanakawan tayo? Hindi. Mayroong 3,000 binibigay sa amin kada buwan. Gago pala kayo, sabi. Sa isip ko lang, ha? Bakit? Pera ba ni Marcos yun? Yung pera ni Marcos ay pera ng taong bayan. Hindi niya pera. Pinagnanakawan niya nga eh. Yung binibigay sa inyo, barya. For example, meron siyang 1,000, binigyan ka ng piso. Natutuwa ka ba nun? 1,000 yung ninakaw niya, tapos bigyan ka ng peso. Di ba panggagago yun? Di ba? Very clear yun, panggagago. Ewan ko sa Pilipino, wala mga panindigan. Iilan lang yung may prinsipyo sa buhay. Ha? Asa na si Orlando? Wala na. Hindi na lumitaw si Orlando. Paano? Salita siya ng salita. Ha? Salita siya. Wala naman siya palang maidepensa sa mga sinasabi niya. Dapat, pag nagbigay kay comment, kayang-kaya niyong suportahan yung sinabi ninyo para hindi kayo magmumukhang tanga. Ganon, di ba? Sabi ni Datos, we cannot longer rely on the government is prostrating. I do not act. Will be all be lost. Tama ka dyan. Wala na talagang pag-asa tayo sa ating bayan. Salamat ha. Sonia Flores, please do not be itip dada and angry with fellow thieves, mga kapwa magnanakaw. Duterte bininta na West Philippine Sea. Alam mo, yung West Philippine Sea, matagal ng issue yan, hindi pa yan kay Marcos, kay Aquino o kay Jamie pa yan. Tapos sasabihin, bininta ni Duterte. Paano naibenta? Kung naibenta na, di wala na tayong pag-asa. Ungas ka rin, ano? Bininta ni Duterte. Eh bakit? Nandun pa yung mga bangka natin. Nandun pa yung mga sundalo natin. Kung bininta na, ayusin nga yung paninyo, mga sinasabi nyo, mga kapwa ko, Marcos loyalists, ayusin nga yung pinagsabi nyo. Mayroon ba ito? I thought Duterte will fight for the West Philippine Sea. Is still magic. Alam nyo, nakikisaw-saw lang kayo na hindi nyo alam yung history. Ha? Bakit pag-usapan natin yung ano ba tayo? Turuan na lang ng turuan? Ha? Yan ba ang mentality ng mga ungas na Pilipino? Turuan na lang turuan? Duterte, Marcos, hindi ang tama. Ang topic natin is corruption nangyari sa atin mula pa ng si Kristo, may corruption sa Pilipinas. Yun ang pag-uusapan natin. Hindi kung ano yung turo-turo. Apektado, di ba Pilipino rin? Mga gago rin kayo, ano? Turuan kayo ng turuan. Bakit hindi natin pag-usapan ng korupsyon? Para wala tayong ituturo. Kung sino may sala, ikulong. Tingnan mo ha. Ito masasabi ko sa mga kapwa ko Marcos loyalists, ano? Ha? Mga kapwa ko dati Marcos loyalists. Ha? Tingnan nyo ha. Itanim nyo sa kukutin nyo. Itanim nyo sa kukutin nyo. Ha? Itanim nyo sa kukutin nyo mga Marcos loyalists. Bakit hindi ipakulong ni Marcos ang lahat ng korap? Bakit ayaw niyang ituloy ang flood control investigation? Bakit ayaw niya? Hinaharang niya, katulad sa Senado. Bakit ayaw niyang ipakulong
ang lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno. Ang tanong diyan, wala namang ebidensya. Gago pala kayo eh. Eh bakit si Duterte na ipamigay niya ang bansa na sa Bendalo? Bakit na ipamigay niya? Ang point doon, the logic is, anumang bagay sa ibabaw ng Pilipinas ay kayang gawin ni Marcos. One example, na ipakulong niya si Duterte sa ibang bansa even though incomplete or illegal na gawa niya. Bakit hindi niya may pakulong lahat ng magnanakaw? Yun yung tanong ngayon, di ba? Tama hindi? Ikaw, Jana Flores, please answer me. The trolls are headache. Ikaw, Jana